Let's try to make some sense of these developments, if possible. From political analyst Eric De Torres, who is an instructor of political science at the University of the East. Prof. Eric, long time no see. Welcome back to Afternoon Delight, sir. Si Lord po again at si Denise. Good afternoon po. Good afternoon po, Sir Lord, Ma'am Denise, at sa viewers ng Afternoon Delight. Okay, Sir Eric. Ang problema lang pinag-uusapan natin dati noon, yung problema sa kabinete. Akala natin malala na yun. Mas malala pa pala to. Pero ano po ang reaksyon ninyo sa nangyayari ngayon na mga magkakaibang rallies po? Ito ho ba ay may epekto? Sa tingin niyo ba yung ilan dito ay parang muscle flexing lamang? Ano ho ba ang palagay po ninyo, sir? Well, a couple of things. Una, nakakabahala ito dahil napaka-fragile ng ating demokrasya ngayon. Ikalawa, nagulat lahat ang taong bayan na ganun kalalim at biglang dinrap ni Zaldico yung bombshell na idinawit ng diretso ang Pangulo o ang ating Pangulo na kung saan medyo questionable din yung manner ng timing ni Zaldico, which also some people would like to challenge his credibility. Una, bakit ngayon lang siya lumabas at yung sa pagdawit ng pangalan ng Pangulo? Ikalawa, sapat ba o supisyente ba yung pinakita niyang mga ebidensya? So, naglabas siya ng mga dokumento. Una, maganda ma-validate ito. Ikalawa, yung mga maleta. Pero yung mga maleta, mga nakahanay lang na maleta, may date. Pero hindi talagang klaro kung ano laman ng maleta at saan ba talaga napunta yung maleta. Sinasabi niya lang doon na ito ay napunta sa mga address o lugar sa na pinagdalhan ng pera, pero wala namang concrete evidence like video or conversation na talagang masasabi nating mabigat na ebidensya to implicate and allege allegations lahat ng ito kung walang talagang klarong ebidensya. Prof, actually mixed reactions na nga online, because some would argue yung nilabas niya na statement is just hearsay. Yung iba naman ay talagang galit na, at naghahanap na nga ng mananagot. But I guess simply put, paano po ba talaga dapat tanggapin ng publiko itong mga pasabog ni Zaldico? Sundutan ko pa yan, Denise. Go ahead. Okay lang ho ba sinasabi na relax lang kayo, pinupulido natin yung kaso para wala nang takas yung mga taong to. Tama ho ba yung ganong assurance, Prof? Actually, very turbulent times kasi itong mga ganitong klaseng statement napakahirap kasi una it lingers and it plays with the emotions of the Filipino people. At tandaan natin mataas na yung emosyon ng bawat isa kasi ang tagal na hinihiling natin na may mapanagot wala pa ring napapanagot. Dumating yung lindol, may dumating na naman na pagsubok nung bagyo na nakalipas at kitang-kita na naman yung kakulangan ng kakulangan ng pagresponde ng gobyerno at sira na naman yung mga infrastructure programs dun sa mga dinaanan ng bagyo. So talagang napakahirap nitong pagkakataong ito kasi mataas yung emosyon ng sambayan ng Pilipino ngayon. On the other hand, ito yung sinasabi natin na mas lalo dapat tayong maging mapanuri kasi yung bang statement niya is something that would really give light or something na mas paguguluhin lang yung sitwasyon na at the end of the day, because of lack of evidence thereof, mapawalang bisa yung kaso. Kasi at the end of the day, this is just hearsay and just allegations. Kung walang concrete evidence na yun yung nakakatakot kasi it heightens the emotion of the public. Prof, yung mangyayari na November 30 rally, okay, alam natin na medyo may konting reaction ng September 21, lalo na nung naramdaman ng people in power na, well, more than the size of the rallies, yung posibleng mangyari ng mga agitators, sasabihin natin na hindi mapayapa ang paraan nila ng kanilang pag-i-express ng kanilang mga disapproval, Sabihin natin may mga molotov silang dala. Ito bang sa November 30, kung walang ganon, kakabahan sila,
Kasi may sinasabi ng ibang observers, pag walang medyo konting pitik na banta, ay ganyan lang yan. Oo. Hindi man magre-react yung military. Professional sila lahat. Ganon. Ako, ang panawagan din natin, kung magtuloy-tuloy ito, yung panawagan natin na huwag sanang maging bayolente kasi hindi ito makakatulong talaga. Ngayon pa lang, hindi na kinakailangan sabihin na nakakakaba, pero as it is, nakakakaba siya kasi it basically questions the whole integrity of this administration, and though at the end of the day, sabihin natin na speculative at saka allegations pa lang siya, it somehow justify or give corroboration doon sa mga nauna ng pahayag ng ibang mga witnesses. At yun nga, ang problema natin dito, wala pang napapanagot at naunahan sila nung dinrap na bomb ni Zaldico. But at the end of the day, how do you manage it? Kasi ngayon, it's an optics game. It's really not legal, but it's the politics of public perception. So yun yung medyo ngayon very dangerous ngayong time na to. And of course, hindi natin makakaila na maraming ibang mga puwersa o ibang mga grupo na gustong sumausaw dahil may sarili silang interes. At hindi talaga yung interes ng katotohanan na may mapanagot ng mga opisyal at ano ba talaga yung makakabuti para sa ating bansa. Prof. Eric, sa tingin niyo, paano niyo tinuturo ngayon sa inyong mga estudyante itong nangyayari sitwasyon? Curious lang po ako, no? Sinasabi niyo ba sa kanila, well, bahagi lang to ng demokrasya at nakikita natin na gumagalaw, kumikilos yung iba-ibang mga sabihin natin ng mga components ng ating gobyerno, etc., or are these extraordinary situations na weird talaga? Well, definitely, the manner by which how we teach students is that it's form part of the democratic process. But of course, you still have to follow within the parameters of the Constitution and follow still the rule of law. May mapayapa at may maayos na paraan na nasa parametro ng ating saligang batas. Yun din mahalaga yung panawagan natin, Sir Lord and Ma'am Denise, na kung saan yung mekanismo ng ating saligang batas ay hindi na kayang i-address yung merong extraordinary times na meron tayo ngayon. So would you imagine kung sakali man ikalawa o ikatlong beses na naman tong extra-constitutional? So medyo yung palang challenging that tells us na yung existing constitution natin cannot in any way address this particular situation in terms of its mechanism alone. So ikatlong punto, yun laging sa maliit na bagay na tinuturo natin sa ating mga mag-aaral na lumaro at lumaro ng parehas, maging accountable sa sarili nila sa paanong paraan magpasa ng tamang trabaho o ng requirements na sila ang may gawa at hindi dependent sa AI. Alam naman natin sa panahon na itong mga maliliit na bagay na to shows basically accountability principle and integrity na sa maliit na bagay na nasa institusyon pa lang natuturuan natin sila na maayos. Marami pang nag-AI pa rin ngayon, Prof, mga estudyante, no? Mas challenging ngayon kasi alam mo yung technology double-edged siya. It could make us or break us. Pero Prof, Denise, madali lang naman madiscover kung AI yung gawa, Halata di ba? ba? Hindi, kung tama yung grammar, magduda ka na agad. Grabe ka naman. Di ba, Prof? Kung first paragraph puro walang sabit sa grammar, kabahan ka na, AI yun. Pati yung mga punctuation. Oo, tama punctuations lahat. Oo. May tanong ka din. Yes, Prof. I mean, again, yung sigaw ng sambayanan po is always for accountability, for justice. Pero kayo po, ano pong inaasahan yung kakalabasan nitong sunod-sunod pong rally? Of course, the major one happening on November 30. And ano po ba talaga dapat yung maging end goal dito? Ako tingin ko una po sa lahat ang end goal dito is may mapanagot. Pero hindi lang po, ano po ba din yung gusto natin mangyari? Sa pagpapanagot, kailangan din ho natin may mabago o baguhin po natin din yung ating sistema. Kasi clearly, dun ho sa sinasabi ko kanina, yung mekanismo sa pagpapanagot ay napakahirap. Dahil hindi na ho nasasagot ng existing na sistema
ng mekanismo yung paraan kung paano natin mapanagot yung atin pong mga opisyal. Ikatlo, yun din hong mga kalidad ng mga opisyal na meron tayo. That tells a lot in terms of our electoral system Nako. and the electoral process po. Ikaapat, yung panawagan din ho natin na maging mapayapa po yung ating pong mga kilos protesta. Ayaw ho nating humantong sa violenteng pamamaraan na kung saan binibigyan natin ng oportunidad yung ibang mga grupo na ipursu yung kanilang interest po na manggulo lamang. May tamang paraan, may mapayapang paraan upang ipahayag ang ating karapatan sa demokratikong pamamaraan at kinukundina natin yung kahit na anong violenteng pamamaraan to. At yan, panawagan din sa mga estudyante ni Professor Eric De Torres. Ang bumoboto ng mga bugok na politiko ay yung mga nagsasubmit ng AI-generated na mga paper. Tandaan nyo yan. Maraming salamat sa inyong panahon, Professor Eric De Torres ng UE Political Science Department. See you again, sir. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Thank you po.